Magandang umaga. Ito ay Sabado, Agosto 9, 2025. Nais kong ipaalala sa iyo na mag-subscribe at pindutin ang kampanilya, ting, sa channel ng YouTube na ito. Pumili ng mga abiso. Nagbibigay daan ito sa iyo upang makatanggap ng mga personal na pag-update, upang matanggap mo ang mga agarang abiso kapag naipost namin ang susunod na video. Ang pagbabasa ng banal na kasulatan sa linggong ito ay mahaba at magbibigay kami ng pagbabasa sa channel ng YouTube na ito upang maging tulong sa iyong pamilya at mga kaibigan sa simbahan. Ngayon, ang mga agila na nagtitipon ng sama-sama sa sulat mula sa Branham Tabernacle at kapatid na si Joseph Branham. Minamahal na tunay at buhay na nobya. Nang si Jesus ang salita mismo ay dumating sa lupa, 2,000 taon na ang nakalilipas, siya ay dumating ayon sa kanyang sinabi na siya ay darating bilang isang propeta. Ang kanyang salita ay nagpapahayag ng bago pa siya muling dumating, ang buong pagpapakita ng persona ni Jesus Kristo ay muling mahahayag sa laman sa isang propeta. Dumating na ang propetang iyon. Ang pangalan niya ay William Marion Branham. Paano hindi makikilala ng sinuman na ang nakikinig sa tinig ng Diyos na direktang nagsasalita sa kanila sa mga tape ay hindi perpektong kalooban ng Diyos? Alam natin na laging dumarating ang salita sa kanyang propeta. Hindi ito makarating sa ibang paraan. Dapat ito dumaan sa ruta ng paagusan ng Diyos na kanyang inuhula sa atin. Iyan ang tanging paraan na ito ay darating kailanman. Ang Diyos ay kumikilos sa paraang ipinangako niya na gagawin niya ito. Siya ay hindi kailanman nabibigo na gawin ito sa paraang palagi niyang ginagawa. Bawat isa sa kanila ay kumakain ng isang bagay. Lahat sila ay sumayaw sa espiritu. Lahat sila ay may lahat ng bagay na magkakatulad. Ngunit pagdating sa oras ng paghihiwalay, ginawa ng salita ang paghihiwalay. Gayon din ngayon, ginawa ng salita ang paghihiwalay pagdating ng panahon. Nakikita natin na ang oras ay nagaganap ngayon. Ang salita ay naghihiwalay. Ang nobya ay inakusahan ng labis na paglalagay sa propeta nang sabihin nilang mayroong ibang Diyos na tinawag puspos ng Espiritu Santo ang mga lalaki para pamunuan ng nobya ngayon. Kailangan mo ng higit pa. Sa makatarungang mga tape, naglagay ang Diyos ng mga lalaki ngayon upang mamuno sa simbahan. Sinusubukan mong isipin na ikaw lang ang nasa grupo, banal ang buong kongregasyon. Ang Diyos ay hindi kailanman gumawa ng ganon. Dapat ay mas alam niya iyon at sinabi niya, bueno, ang buong kongregasyon ay banal. Sinisikap mong gawin ang iyong sarili. Kung sasabihin natin ito ngayon, ang ekspresyon sa kalye, ang tanging maliit na bato sa dalampasigan. At alam ni Moses na ipadala siya ng Diyos pababa doon para dyan. Ang Diyos ay may mga lalaking puspos ng Espiritu Santo upang pamunuan ang kanyang nobya. Akayin mo sila sa ganito, ang sabi ng Panginoon, ang propeta na mensahero, sapagkat ang mensay at ang mensahero ay pariyo. Iyan ang hindi nagbabagong paraan ng Diyos para sa ngayon at palagi. Dahil nakilig sila sa isang pagkakamali, noong si Moises ang pinagtibay ng at isang pinuno upang ituro sa kanila ang daan patungo sa lupang pangako at sila ay nakarating ng napakalayo, ngunit pagkatapos ay hindi sila tumuloy sa kanya. Ngayon, makikita ito ng mga mananampalataya, ngunit hindi nakikita ng mga hindi mananampalataya ang iyon na pinagtibay. Hindi lamang ikaw ang pinili upang tanggapin ang dakilang huling panahon, pahayag para sa ngayon, ngunit ang Diyos sa pamagitan ng kanyang nakaimbak na mga tape na pagkain ay nagsasalita sa pagitan ng mga linya sa kanyang kasintahang nobya. Kung ikaw ay anak ng Diyos o anak ng Diyos, ikaw ay nasa Diyos sa lahat ng oras, ngunit alam niya kung anong kama at oras ang itatanim mo. Kaya ngayon ikaw ay ginawang isang nilalang isang anak ng Diyos, nahayag na anak na lalaki o babae ng Diyos upang harapin
ang hamon ng oras na ito upang ipagtanggol ang tunay at buhay na Diyos ng oras na ito. Ang mensahe na lumalabas sa panahong ito. Tama yan, tapos ka na doon bago pa ang pagkatatag ng mundo. Ano ang pagitan ng mga linya? Liham ng pag-ibig para sa kanyang nobya. Kaluwalhatian, hindi lamang niya tayo nakilala at pinili bago pa ang pagkatatag ng mundo. Ngunit dito ay sinasabi niya sa atin na pinili niya tayo upang maging kanyang nahayag na mga anak na lalaki at babae para sa ngayon. Iniligay niya tayo dito sa lupa ngayon, higit sa lahat ng iba pang mga banal mula pa sa simula. Dahil alam niya na haharapin natin ang hamon ng oras na ito na ipagtanggol ang totoo at buhay na Diyos ng oras na ito, ang mensahe na lumalabas sa panahong ito. Tayo ay nasa Diyos, isang bini, isang salita, isang katangian mula pa sa simula. Ngunit ngayon ay nakatakdang magkasama sa mga makalangit na lugar kay Kristo Jesus, na nakikipag-ugnayan sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang salita, sa pamagitan ng Kanyang salita, sapagkat tayo ay Kanyang salita at ito ay nagpapakain sa ating mga kaluluwa. Hindi tayo maaring at hindi mag-iniksyon ng anumang sa ating buhay maliban sa walang halong salita ng Diyos. Kinikilala at pinaniniwalaan natin ito ang inilaan na paraan ng Diyos para sa ngayon. Ibig naming makasama ka ngayong linggo sa ganap ng alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville, habang naririnig naming ang tanging boses, ang tinig ng Diyos sa mga tape. Mari kang magsabi ng Amen sa bawat salita na iyong marinig. Brother Joseph Branham. Mensahe. Ang mga kasalukuyang pangyayari ay ginawang malinaw sa pamagitan ng propesiya 65-1206. Mga banal na kasulatan na basahin bago pakinggan ang mensahe. Genesis, Kapitulo 22. Deuteronomio, Kapitulo 18, versikulo 15. Mga awit, Kapitulo 16, versikulo 10. Mga awit, Kapitulo 22, versikulo 1. Mga awit, Kapitulo 22, versikulo 18. Mga awit, Kapitulo 22, versikulo 7 hanggang 8. Mga awit, Kapitulo 35, versikulo 11. Isaias, Kapitulo 7, versikulo 14. Isaias, Kapitulo 9, versikulo 6. Isaias, Kapitulo 35, versikulo 7. Isaias, Kapitulo 10, versikulo 6. Isaias, Kapitulo 53, versikulo 9. Isaias, Kapitulo 53, versikulo 12. Isaias, Kapitulo 40, versikulo 3. Amos, Kapitulo 3, versikulo 7. Secarias, Kapitulo 11, versikulo 12. Secarias, Kapitulo 13, versikulo 7. Secarias, Kapitulo 14, versikulo 3. Malakias, Kapitulo 3, versikulo 1. Malakias, Kapitulo 4, versikulo 5 hanggang 6. San Mateo, Kapitulo 4, versikulo 4. San Mateo, Kapitulo 24, versikulo 24. San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 1 hanggang 19. San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 22 hanggang 30. San Lucas, Kapitulo 24, versikulo 13 hanggang 27. Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 8. Hebreo, Kapitulo 1, versikulo 1. San Juan, Kapitulo 1, versikulo 1. Pahayag, Kapitulo 3, versikulo 14 hanggang 21. Pahayag, Kapitulo 10, versikulo 7. Ito ang pagtatapos sa sulat ng pagtitipon ng mga agila. Maghanap para sa Branham Tabernacle, mga banal na kasulatan para sa Agosto 10, 2025 sa YouTube. Hanggang sa susunod, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom.